Biglang lumabo ang paningin? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang pwedeng dahilan ng pansamantalang biglaang pagkawala ng paningin. Tara, let's discuss. Dok, bigla pong nawala yung paningin ko, pero bumalik naman. Kung naranasan mo na ito at may kilala kang naranasan na ito, ay manood ka hanggang sa huli. Kasi ito yung isa sa mga sintomas na laging binabaliwala ng mga tao. Pero ito ay pwedeng maging babala ng isang mas madelikadong sitwasyon, ang stroke. Imagine mo to, nasa bahay ka or nasa opisina ka, pero biglang may humarang na kurtina sa iyong paningin. Parang nawala bigla yung paningin mo or naging madilim. So wala ka talagang makita. Pero after few seconds or minutes ay unti-unti itong bumabalik. At dahil bumalik ang paningin mo ay iisipin mo na lang na ay okay lang pala to or baka pagod lamang ako. Pero bilang isang ophthalmologist, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi ito basta pagod lamang. Ang tawag sa kondisyon na ito ay amaurosis fugax. Sa simpleng salita, ito ay yung biglaang pagkawala ng paningin dahil sa kakulangan ng blood flow sa retina. Ang retina kasi natin ay ang responsable para kumuha ng mga signals mula sa ilaw at i-convert ito papuntang electrical signals para maipasa sa utak at makakita tayo ng malinaw. At maraming blood vessels dito na kahit konting pagkawala ng blood flow dito ay magkakaroon ng problema na pwedeng mag-cause ng biglaang pagkawala ng paningin. Ngayon, bakit nga ba mawawalan ng blood flow or hindi magandang pagdaloy ng dugo sa retina? Pwedeng ito dahil sa tinatawag na embolus. Isa itong maliit na clot o debris na galing sa ugat, kadalasan sa carotid artery ng ating mga leeg. At pwede itong dumaloy papunta sa mga vessels sa retina at magbara doon na pwedeng mag-cause ng hindi magandang pagdaloy ng dugo papunta sa retina. Parang bara sa tubo na kapag may bara dito ay hindi dumadaloy ang tubig sa tubo. Ganon din sa mata natin. Kung walang dugong dumadaloy ay wala tayong paningin. Pero ito ang mas nakakatakot dahil yung clot na yon ay hindi lang posibleng sa mata mapunta. Ang mas malala ay pwede rin itong mapunta sa ating mga utak at ito yung tinatawag na stroke. Kaya ang amaurosis fugax ay isang warning sign na pwedeng magkaroon ang isang pasyente ng stroke. Kapag naranasan mo ang amaurosis fugax ay parang sinasabi ng katawan mo na merong problema sa pagdaloy ng dugo sa iyong mata at pwede itong mangyari sa iyong utak. Ngayon, gaano naman ito kaseryoso? May mga studies na nagsasabi na ang mga pasyenteng nakaranas ng amaurosis fugax ay mas mataas ang tsansa na magkaroon or makaranas ng stroke sa loob ng ilang araw or linggo kung hindi ito maagapan. Ibig sabihin, hindi ito pang matagalan na warning. Ito ay urgent at kinakailangan maimbestigahan kagad. Pero ang problema, karamihan sa ating mga pasyente ay hindi nagpapatingin dahil nga akala nila ay dahil sa pagod lamang ito. At kapag sila ay nagpahinga, ay sa tingin nila okay na dahil bumalik na ang kanilang mga paningin. Minsan ay wala na silang nagiging sintomas at feeling nila ay okay na sila. Ito yung delikado dahil nagbigay na nga ng warning sign ang ating mga katawan na pwedeng magkaroon ng mas malalang problema at ito ay ating binabaliwala. So pag-usapan naman natin kung sino nga ba nga ang mga at risk or mas mataas ang tsansa na magkaroon nito. Siyempre kung ikaw ay may high blood, diabetes, mataas ang kolesterol, naninigarilyo,
may history ng heart problem or heart disease, ay mas tumataas ang risk na magkaroon ka nito. Lalo na kung ang edad mo ay nasa 40 pataas na. Pero hindi ibig sabihin na pag less than 40 ay safe ka na. Meron pa ring mga mas nakababata ang nakakaranas nito, lalo na kung merong mga risk factors na sinabi ko. So napaka-importante na ma-address or makontrol yung mga different risk factors na ito para ma-lessen yung chance na maka-experience ng amaurosis fugax. Ngayon, paano mo malalaman na ito ay amaurosis fugax at hindi simpleng eye strain lamang? May mga ilang classic features ang amaurosis fugax. Ito ay biglaang pagkawala ng paningin. Madalas na sa iisang mata lamang ito nararamdaman. Parang may kurtinang biglang humarang sa iyong paningin. Ito ay kadalasan walang sakit at bumabalik naman ang paningin after mga ilang seconds to minutes. Kaya kung ito ang iyong naramdaman or mararamdaman, ay huwag itong baliwalain at ipa-check up na kagad ito. Kung baga, swerte ka pa dahil may warning na binigay sa'yo, hindi tulad nung biglaan na lang na nasustroke. So, ano ang iyong mga dapat na gawin? Una, magpatingin ka na kagad. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon na mismo. Kailangan ma-evaluate hindi lamang ng ophthalmologist, kundi pati na rin ng internist at neurologist. Kailangan mapacheck ang iyong blood pressure, blood sugar, at blood cholesterol. Maaaring kailanganin rin ng carotid ultrasound para makita kung merong barado sa ugat sa leeg. At kung minsan ay mangangailangan din ng MRI para mas makita kung merong bara. Kasi ang goal dito ay hindi lamang para magamot ang mata, kundi para mailigtas ka na rin at malayo mula sa stroke. Ngayon, pag-usapan naman natin ang stroke. Dahil kapag ikaw ay na-stroke, ay pwedeng mawala yung paggalaw or pakiramdam ng kalahati ng katawan mo. Pwede ring hindi ka masyado makapagsalita, pwede ring hindi ka na makakita permanently, at sa iba ay pwede itong makamatay. At kapag nangyari ito, ang masakit dito ay meron kang early warning sign na iyong binaliwala, na sana ay meron kang pagkakataon na maiwasan sana ito. Kaya kapag naranasan mo ang biglang pagkawala ng paningin, kahit ilang segundo lamang, ay ipa-check up mo na kagad at isipin mong warning sign na ba ito. At kung normal, edi okay, at least napa-check up mo kaysa binaliwala mo at nag-lead sa kamatayan. Hindi lahat ng nawawalang paningin ay stroke na kagad, pero mas maiging maimbestigahan at ma-check ito kaagad. Mas mabuti nang magpatingin at mali na hindi nga ito stroke kaysa naman hindi magpatingin at stroke na pala ito. Meron pa akong isang gustong linawin. Sa ibang pasyente naman ay nakaranas sila ng biglaang paglabo pero hindi naman nawala ang kanilang mga paningin. Iba ito. Ang amaurosis fugax kasi ay bigla ang pagkawala as in totally or near total loss of vision. May mga iba't iba pang kondisyon sa mata na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin na biglaan tulad ng retinal detachment, optic neuritis, migraine with aura, na pwedeng magdulot ng visual symptoms. Pero iba-iba ang presentation nila. Kaya mas maigi na ipa-check up kagad ito sa ophthalmologist para malaman kung ano talaga ang nag-cause ng paglabo ng paningin. Dahil napaka-importante ng tamang diagnosis para mabigay ang tamang management. Sa huli, ito ang gusto kong maintindihan mo. Ang mga mata natin ay hindi para lamang makakita tayo. Ito ay bintana rin ng ating kalusugan ng buong katawan. Minsan, ang unang sign ng malalang sakit sa katawan ay nanggagaling sa mata. Tulad ng sa kaso ng amaurosis fugax, ay pwede itong magsabi na pwedeng magkaroon ng problema sa utak or sa puso. Kaya again, wag na wag itong baliwalain. Kung nakaranas ka nito, magpatingin ka kagad. At kung may kilala kang nakaranas nito, ay i-share mo lamang ang video na ito sa kanya. Dahil minsan, ang simpleng impormasyon ay pwedeng makaligtas ng buhay. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang tungkol sa amaurosis fugax. Please don't forget to like,
comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.